Hayaan, kakanta pa ang aking mama dahil nakawi na kami. Pakantayin po natin siya. Kahit anong kanta ma. Boy, mamaya na. Ano na lang, Hani Melak. Sige, pwede na yun. Hayaan. Ba ako laging ganito, lagi akong di mo pinapansin, para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang naalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita, lagi na lang akong sumusunod sa'yo. O giliw ko, ako ay pakinggan mo. Honey, my love, so sweet. Yeah. Honey, my love, so sweet. Pabili ka na. Teka muna. Ano muna? Sista. Isang bola ng malaki. Sigang. Yun ang ulam nyo. Makain ka ba niyan? Bangos na sinigang. Iyop ka ng sabaw. Sarap na sabaw. Aming ulam. Ilan na? Yeah, mayroon na. Talaga tao mo sa iba. 13 lang ito. 13. 13. Tapos. Thank you. Ay, wait lang ako. Pasukin pa. Ngayon, ako. Punta ka doon. Laylay ako para makita.
Yan. Nagbili po kami ng Si Ola, pang-ulam mamaya. sinundo to, ikaw din, sa inyo. Magano ka? Hatid po kami ni Kuya Brooke, so uwi na kami. Alito tayo. Salamat Kuya Brooke sa Salamat. at kay Arigato. Ano mo tayo? Malapit lang. Yan, salamat. Salamat po kay Kuya Brooke sa paulam niya. Yan. Pag uwi namin may dala kami. Ano naman sila pinaulit lang? Salamat po kay Arigato. Ito na kami, uwi na kami. Uwi na po kami. Ayan. Uwi na kami sa aming bahay. Dala-dala kami. Oh. Yung bigyan mo 200 na iba sa bukas ha. Sa inyo sobrang. Kasi para tayo ay makalis na dahil hanggat hindi pa naulan. Kaya po mga kalinga po. Hatid ko na po sila sa bahay nila po. Sa bahay sa Barangay San Francisco. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Oh, bye-bye na. Oh. Salamat Kuya Brooke. Ayan. Kaya Kay Arigato, maraming salamat po. Ayan. Ayan po, no? So, okay na yung ulam nyo. Meron na kayong naiuwi. Ayan, ay galing. Sarap niyan, no? Ayan, natutuwa si mama mo yan at yung dalawang kapatid at si lola mo, no? Meron na kayong ulam ngayong hapon. Araw po ng linggo ngayon. January 21. Ayan po, 2023. Ayan po. Sige, let's go po. Sama. Mga kalingap, nandito pinapunta ko yung si Jocelyn para po mag-usap sila ni Christopher sa problema nila at handa naman pong gusto niya humingi ng tawad sa kanyang asawa na sinasaktan niya. At mga kalingap, tayo ang nagiging daan para maayos po sila. Yun po ang aming layunin. Arigato. Ayan po. Ate po silang kakausapin. Buksan mo TV. Uy, nakabalik yung dalawa. Akala ko isa sa inyo maiwan. Yan. Ito, nandito tayo lahat. At kayo ay gusto kong ayusin. Plano namin ni Arigato na kung ano man yung sasabihin ni Christopher sa iyo, Jocelyn, siya ay nagbigay ng message sa akin harang linggo na siya ay nagsisisi na siya sa ginagawa niya sa iyo at ito alam niya na nasa social media tayo kung ano masasabihin niya hindi niya pwedeng baliwalain at taniwala kami ni Arigato na siya ay sincero at siya ay handang humingi ng tawad sa inyo. So alam naman namin na noong pa man na unang vlog ko sa iyo talaga namang ramdam namin yung sakit at naramdaman namin yung ano ang ginawa ng asawa mo. Ayan. So ayan. Honey ko, kamusta ka dyan sa iyong lugar at kasama mo si Alimion? Ayan, may bisita tayo sa bahay, mag-asawa, ayusin namin at para alam mo na dito ang magiging usapan nila. Ayan. Seryoso po at sincero po na gustong humingi ng tawad kay Jocelyn at kay Jocelyn na yun ang kanyang pasya. Hindi namin hawak ang kanyang isip at puso. At nakita naman po ni na seryoso itong si Tropper o Christopher na gustong makipagbalikan sa asawa niya at siya nagsisisi na rin sa ginawa niya noon hanggang itong sa huli. At sa kanya na yun kung paano niya umpisahan
At sabi naman niya sa amin, kahit sa vlog ko kanina, na handa siyang lumuhod sa harapan mo. Na patunay na siya ay nagsisisi sa iyang ginawa at hindi niya na uulitin. At siyempre, madalas niya sinasabi na hindi na ulitin, pero kayo ang nakapagsabi noon, lagi niyang inuulit. Pero ngayon, iba na ang takbo na ang panahon ngayon dahil nandito tayo ngayon sa harapan ng aking kamera at isa akong charity vlogger at nasa social media. So, hindi pwedeng siya ay nagkukunyari o ano man ang kanyang layunin, bakit niya naisip na makipagbalikan sa iyo o nagsisisi na siya. Tupi, umpisahan mo na at siya ay nag-aantay kung ano man ang sasabihin sa iyo. Ano man sasabihin mo sa kanya. At nandito yung mga anak mo at alam naman nila yung sitwasyon noon at ngayon. Yan po mga kalingap. Na-miss po yung mga anak niya at asawa niya. Tawag na nakita. Pero ayaw ko magbalik sa'yo. Ano mabalik sa'yo? Mga anak mo yan. Mga anak mo, nandiyan naman sila. Ano na natin? Mahirap kasi magbalik ako sa iyo. Ganun pa nangyari. Ulitin mo pa rin. Kasal ba kayo? Baka hinahanap na yun bilang asawa, bilang babae. So, hindi po kami tagal kasi tapos man din po kami sa pamilya. Ano na po sa na marami po kami kung saan na opportunity para makapag kasi. Tapos po sa pera ay kung sa kasal, kung gusto mong pakasalan siya, si Kuya Bal, nagpapakasal yun. May lisensya siya para tulungan kayo ito sa magiging legal kung handa mo siyang pakasalan dahil malay natin yun ang gusto ni Cecilyn para magiging intact o legit o yung sasama dahil 4 na ang anak niyo. So sinasabi mong magipagbalikan ka na seryoso ka, so dapat may katapat na maniwala sa at magkatiwala ang kanyang muli doon sa bilang asawa legal kayo magkasama. So dapat nandoon yung plano mo kasama ng mga anak mo. Baka yun ang inaantay niya. So tayo ay makakatulong dyan at si Kuya Bal at si Arigato
ay siya yung ano natin makasama doon sa pagtulong. Kasi di lang naman po ang aming pagtulong financial or pabahay, hindi lang, pati sa problema sa loob ng bahay, yung mga nakatira, isa na yun na ating mapapayuhan at patulungan namin. Yun po ang aming mga layunin ni Maricoy, si Adelaida Lugochi. So malaking tulong po yan para sa inyo, ang tulong niya at ang tulong po namin sa inyo. So Christopher, nasa iyo yan. Kung paano mo palambutin ang puso ni Jocelyn. Siyempre, para sa kanya, hindi niya makalimutan yung ginawa mo. At kung hindi pa sa ngayon magdesisyon, magantay ng panahon. Huwag kang magmamadali. Basta makita lang sa'yo na ikaw ay nagsisisi at seryoso ka. At hindi ko po sasayangin yung pagtulong sa amin, pagtulong niyo sa amin, pagtulong ni Arigato. Hindi ko na po talagang huling chance ko sa buhay para itama po yung mga pagkatama din po sa atin. Kaya po ako humihingi ng tawad sa asawa ko, sa lahat po kilala sa amin na nakakanood. Lahat po gagawin ko na talaga. Kasi hindi ko rin po talaga kaya mawala ang pamilya ko sa atin. Kasi sila lang po talaga pinag-uutan ko ng lakas sa araw-araw. Kung talagang sabi ang pagkakama nito sa asawa ko, pero talagang pinagsisihan ko talaga yung naramdaman ko talaga na kung paano malayo sa pamilya, kung paano walang pamilya, walang asawa, malayo sa mga anak. Kaya nagsisi ko talaga ang lulusan. Kasi nga po, makain, hindi ko ako makasaptrabaho na ayos ka iisip. ikaw, Jocelyn, ano masasabi mo na humingi ng tawad muli itong si Christopher sa'yo, na sa ngayon meron na namamagitan sa inyo, at nung una kitang na-vlog, alam nila na ang asawa mo ay yung nga walang kwentang asawa, pero sa nangyari, napag-isip siguro niya na yung pagkakamali niya ay gusto niyang ituwid at gusto niyang ayusin ang pamilya niya, dahil mahal na mahal niya ang pamilya niya, kasama ka na doon at mga anak. Ano ang masasabi mo sa puso mo na ngayon muling humingi ng tawad sa harapan mo? Kasi ako kasi Kuya Brooks, okay na sana po yung yung buhay ko na. Okay na sana. Kasi wala akong pupugunayan sa buhay ko. Masaya na po ako eh. Pero sana lang, wag ngayon na parang ang bilis-bilis, parang ang dali lang naman na kailan lang nangyari sa atin. Tapos ngayon, agad-agad aanong sa akin, hindi sa akin na gano'n na magsama ulit tayo o napatawad kita. Pinatawad naman kita. Alam mo naman yung sarili mo, pinatawad naman kita. Pero ayoko muna sa ngayon. Gusto ko yung pag-aano ko lang sa mga anak ko. Diyan na may mga anak mo. Diba sinabi ko sa iyo, mga anak mo. Kasi kasuhin niyo yung pag-aano sa mga anak mo. Yung pinag-usapan natin. Yun. Pero yung sabi, makikipagsama pa ako sa inyo. Siguro hindi muna. Kasi okay naman po talaga ako. Kahit wala siya. Christopher, yun ang kanyang saloobin. Ibig sabihin lang na antayin mo yung panahon na maghilom ang kanyang sugat sa puso niya sa ginawa mo sa kanya. Ang masasabi ko dito, ang payo ko sa iyo, huwag mong pabayaan ang mga pangailangan ng mga anak mo. Pag kumita ka,
bigyan mo sa mga anak mo, sa asawa mo, financial, dahil nangailangan sila ng tulong sa'yo. Ikaw naman ay masipag maghanap buhay dahil meron ka namang talent sa paggugupit. At may problema siyempre sa side ng mga pamilya niya, sa mga kamag-anak niya. So, lumalabas nga na ban ka na doon sa kanila. Tama? So, ipakita mo kung sincere mo sa kanila, sa pamilya mo, anak mo. Bale, ako po, sa ngayon po siguro is yung mga anak ko naman po yung pagtutuan ko ng pansin. Siguro, gagawa naman po ako ng paraan para kahit pa paano, ibigay ko po yung tulong mula sa akin, syempre nanay ko. Gagawa po ako ng paraan para maitagoy ko po yung mga sarili natin, yung mga anak ko. Pero yung kaya po sinasabi ko, nandiyan naman yung ama nila, nandiyan naman po, hindi naman po ako nag-aano. Nandiyan siya, tulungan niya yung mga anak niya. Pero if kami pong dalawa na nagsasama pa, siguro hindi na muna po kasi sa nangyari po sa buhay ko, simula ng ito hanggang ngayon, sana mag-isip-isip muna. Ayan. Sa bagay, para sa akin, Maricoy, yun nga, hindi mo rin masisisi itong si Jocelyn sa kanyang decision. So, antay na lang tayo ng panahon, tupi, no? Na siguro, maunawan at igalang mo kanyang decision. Basta, ang payo ko sa'yo, huwag mong hayaan mga anak mo na pagdating sa mga pangangailangan nila araw-araw. Pag kumita ka sa trabaho mo, padala mo sa kanila o kaya pwede mong ipadala sa akin para makaabot sa kanila. Dahil hindi ka rin makapunta doon sa lugar nila. Dahil kung pupunta ka naman doon, baka mamaya wala ka ng mukhang iharap. Dahil siyempre, nakakahiya doon sa ginawa mo. So, yun na lang siguro. At wala tayong magagawa kung anong desisyon ni Jocelyn sa'yo. Ayaw na muna niyang makipagbalikan sa'yo sa ngayon dahil andun pa yung sugat o sakit sa kanyang puso. So, pasensya ka na, Jocelyn, na pinapunta ka namin dito, ha? Nandito si Christopher. Ang aming namang layunin ay lalo na si kumari ko, arigato, na maayos po ang inyong problema. Pero respeto namin yung desisyon mo. Basta ako na bahala kay Tupi, umalalay kami ni Arigato. At siya po naman ay gusto rin po niyang maayos kaya pagdating ng araw. Ayan, so meron tayong tatanungin. Ano masasabi mo, ikaw, Outboy, doon sa desisyon ng mama mo? Na narinig mo naman, nalungkot ka ba? Masyado po ako malungkot. Ala ko po ay nagsasabi lang po sa mama. Oo, ang saya-saya ko po. Bandang ko po ay, ala ko po ay aagad-agad na po sa mama. Yung okay siya ang dalawa? Opo. Ngayon ay biglang nalungkot po ako. Dahil po sa sitwasyon ng si mama ay yun na talaga po ang desisyon. Naging desisyon. Ibig sabihin, gusto mo silang magkabalikan at mabuo ang inyong pamilya. Ayaw mong mangyari na broken family. Kasi po, ang kapatid ko rin pa ang mayroon pa yun ng papa. Paglaki, pinapanak ang ano ng papa. Malagi kayo, pag maalala, ano po yan, pag laki na po yung dalawa, kadto mama, sugo si papa. Masabi, wala. Ayaw. Sitwasyon po na. Bilang pangalay po, mahirap po talaga. Kasi ganun nga po. Yung unexpected na sana buo yung pamilya niya. Kasi nga ayaw pa ni mama. Pero kung ano po desisyon niya sa ngayon, respeto ko po. At sana naman dumating yung araw na mabuo na ulit kami kasi hindi po talaga namin kayo ng wala akong ama. Yan po mga kalingap. Isidido talagang mabuo muli ang kanyang pamilya.
Talaga naman po nagsisisi siya. Ayun po, lumuhod po siya sa harapan ni Jocelyn, na kanyang asawa. Ayaw niyang lumaki ang mga anak niya na walang tatay na kasama ang nanay nila. So, andun na po yung kanyang pagsisisi na hindi na po niya ulitin sa asawa niya na kung ano may ginagawa niya noon. Yung nasasaktan niyang damdamin. Ayan po, hindi na po daw mauulit. Thank you po. God bless po sa inyo.